Morning po. Ayan. So, di ba Lord's Table? Paano ko muna kayo? Bigyan ka ng mga excitement. Ayan. Makinig muna tayo salita ng Panginoon. Masyado naman kayo. Masyado na lang pinipredict yung mga program eh. Maiba naman, di ba? Mga nakaabang agad kayo, uy, kakain na ako, hindi pa ako nag-almusal. So, mamaya naman, ha? Total, mga nagsikain na kayo ng tinapay, di ba kanina? Huwag na kayo kumain dito. Nagkape na rin kayo, di ba? Ayan. Si Brownie nawala agad. Inubos yung pagkain, nawala. Natapon. Natapon. Kaya talaga, nung nakita nila si Brownie nandiyan, kinain nila lahat yung pagkain, ha? Yan po. Kamaya po, pagkatas po na ating pong mensahe po. Yan po. Yan. Purihin pong Panginoon sa awitin po na ating pong narinig. Ay patuloy na kumilos ang ating Panginoong Espiritu ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. As we go on sa ating pong message, it's the 7th. Yan, pang-7 na pong series po ito. It's all about faces. Ayan, so ito po'y patungkol naman sa isang tao na kung saan ang pag-uusapan po natin ay pagpapatawad. Ayan, sino po nagpatawad na rito? Taas ang kamay. Ayan. Sinong kinakailangan patawarin dito? Uy, ayaw magtaas. Diba? Halatang may kasalanan. So, ganun po. Ayan po. Nais ko pong imbitahan po kayo na buksan po ninyo inyong mga Bibles po sa Book of Luke. Ayan. Ayan po. Book of Luke. Chapter 23, reading verse 39 to 43 po. Ayan. So, yan po. So, sino po siya? Wala akong binanggit. Ayan. Wala akong binanggit na pangalan kung sino siya, ha? So, meron pong saint, nakalimutan ko na saint something I forgot the name. So, pinangalanan siya na naging santo po siya. Ayan. So, it's all about the man who, dun sa isang magnanakaw na kung kaliwa man siya kasi hindi naman talaga binanggit kung nasa kaliwa o nasa kanan eh. 'Di ba? Hindi naman kinakailangan eh. 'Di ba? Picture lang po 'yan. Nang hula na lang po tayo. Pastor, paano kung nasa kanan talaga yung bahala na kayo, problema niyo na po 'yun. Ayun, pati ba naman yung pag-aawayan pa natin. Ayun, basta yung isa po doon humingi ng tawad. Tama po ba? So humingi siya ng tawad, wala naman eh, 'di ba? Bahala kayo sa buhay. Maganda ba? Ayun po. So, ito po yung tao na kung saan naintindihan niyang lahat sa maikling panahon na hindi nga po oras eh, minuto lang, naintindihan niyang lahat kung sino yung katabi niya at kung sino siya sa buhay niya. Bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. So, let's read what the Bible says. Sabi po ron, nawala. Ayaw na. Ayan. Ayaw na, tichi. Ayun. Yan. So sabi po ron, one of the criminals who were hanged railed at him saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Yung isang nakapako sa krus. But the other rebuked him. Yung isang nakapako naman, nirebuke yung isang nakapako din. Sabi na, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Dakilang Diyos sa mga banal, kami po ay patuloy na lumalapit sa trono ng iyong biyaya at awa, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, ngunit salamat sa iyong biyaya sa buhay po namin ay karoon kami ng karapatan, Panginoon, na nanggagaling din sa iyo, Panginoon. Wala kami pwedeng ipagmayabang, ipagmalaki, dakilang Diyos na pwede naming sabihin na pwede kami makalapit dahil sa sarili naming ginawa, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya at awa sa buhay po namin, dakilang Diyos, na maintindihan po namin, Panginoon, ang attitude ng magnanakaw nito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-inherit po namin, Panginoon, yung attitude po niya towards you, Panginoon. At tulungan mo rin kami, Panginoon, maintindihan patuloy yung salita. Sinasabi mo, Panginoon, makita namin ang kalooban po ninyo. Dalangin po namin ito sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. At amen po. Ayan. Meron pong isang kwento na kung saan ay
Itong magnanakaw na ito ay napunta na sa langit. At nung papasok na siya sa pintuan ng langit, and then merong anghel na nag-welcome, hindi ho si San Pedro, hindi ho yung may manok, ayan. Kung sino man ho, may kwento, and then sabi niya, and then nakita nung anghel kahit pa paano, teka, sinusubaybayan ko si Jesus, kahit pa paano nakita kong buhay mo. Ano nangyari? Wala ka namang ginawa. In-examine niya yung lalaki. Wala kang ni kahit anong salita, wala kang napakinggan. Maliban sa isa lang. Ayan. Actually, 7 nakapakinggan niya. Pero yun lang, maliban doon, wala na. Paano mo nagawa? Paano ka nakapasok dito? Ni hindi ka nakagawa ng mabuti. Ni wala kang Bible study. Ni hindi ka nga naka-attend ng kahit anong church Wala kang relihiyon Then suddenly, bigla ka nalang makakapasok sa langit. Anong ginawa mo? Teka, tatawagin ko lang yung supervisor na angel namin. Kasi kung ako lang, ako normal na angel, ayaw kitang tanggapin. Pero yung supervisor namin, papadouble check ko sa listahan ng buhay. Baka nabura ka. Although sa listahan nandito ka, pero baka pagdating sa kanya, mabura ka. Di ba? Alam niyo yung replay, di ba? Natalo sa original, tapos sa replay nanalo, yung ganun. Pero imposible. Then, sabi nung supervisor na angel, hindi nabura pangalan mo Paano mo ginawa? Then, sinabi lamang niya ay ito. Kahit ako nagtataka ako kung paano nangyari. Pero ang alam ko lang, sabi nung katabi ko na nasa gitna namin, pagkatapos ng lahat, makakapasok ako. That's it. Dahil lang sa isang yon na nasa gitna, makakapasok ako. And you know what? It's a very dramatic thing na maintindihan po. Bakit? Ano bang situation at scenario? Ayan. Una, yung situation at scenario po, first, both of them, dalawa sila, the thieves, joined the crowd in mocking Jesus. In verse 35 to 37, although hindi ko, pero pwede nating basahin po rito. Talaga kapag Luke chapter 23, verse 34, verse 35, sabi ron, and they cast lots divide, and the people stood by watching by the rulers, and then he saved others, let them save himself, if he is the Christ the Son, the chosen one. The soldiers also mocked him. So lahat nagmock, and one of the criminals also mocked him. But in Matthew chapter 24, verse 41 to 44, yung verse 44, tsaka yung verse 32 po, yung dulo po nun. Sabi po ron, yung dalawa, bago mangyari ang lahat, yung dalawa, sila ang nagmamak. Ibig pong sabihin, sila ang nang-iinsulto. Bago po magbago yung isa, kasama po sa yung dalawang pinako, sila muna. Dahil narinig nila, nakinig sila sa crowd. And they also heard the soldiers mocking Jesus Christ. So pati sila, grabe mamamatay ka na rin lang, nang-iinsulto ka pa din, di ba? Kahit pa paano man lang, di ba? Tumahimik ka na lang. Pero alam na nila yung mangyari sa buhay nila, but still, wala silang pakialam But, then one of them made a dramatic change in being convicted in his attitude towards Jesus Christ. Bakit? Because in verse 34, narinig niya yung first sentences si Jesus Christ nung naipako na sila. Anong word yon? Verse 34, Father, forgive them, for they know not what they have been doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, and then suddenly itong magnanakaw nito, na nung sa verse 32 at sa verse 44 ng Matthew at saka ng Mark, yung last verse, pareho sila nakikisigaw, Huy! Kung talagang Diyos ka, ligtas mo yung sarili mo, ligtas mo rin kami. But after hearing this first word, na kung saan dapat yung isang magnanakaw din, ganun din ang maging attitude, but still the same. Why? Because the first criminal listened to the crowd and he rejected Christ and he remained sinner. But the other one, he listened to Christ, he rejected the crowd,
and then he became saved person. He became a saved person. Naligtas siya. Naligtas siya. Bonhoeffer. Sabi nga po niya, pakibasa nga, begin. That's why, huwag niyong piliti i-convert sila na maging Baptist. Kasi wala namang kinalaman ng relihiyon. Honestly speaking, it's just a denomination. Just like any other denomination. Pastor, bakit? Naninindigan kasi tayo sa tama eh. Lahat naman ng relihiyon naninindigan sa tama eh. Kaya lang minsan talaga, iba hindi talaga. Ganun lang kasimple. Diba? One of the things that I really hate about having a religion is that sinasabi lang Christian sila pero ayaw i-proclaim na si Jesus Christ ay Diyos sa kanila. And that is very wrong. How can you become, diba? Hindi mo pwedeng sabihin yun. Yung magkaroon ka ng maling konsepto sa ating Panginoong Jesus, may problema ka na. Diba? May problema ka na. And then, etong sinabi ni Dietz, sabi niya, mismo ang ating Panginoon, ay what? Hindi niya tinitry na i-convert. Kasi bakit? Ito na lang dalawang kausap ko, itatry ko na i-convert tong dalawang ito. But because of His deeds, but because of His example, at least dun sa yung isa doon sa dalawang yon ay nagbago. Not to be converted into a what? A certain belief that becomes a religion. But a certain belief that what? To have a perfect relationship with Jesus Christ. Yun yung naintindihan. Ni walang theology background yung tao, ni walang kahit anong Bible study. Diba? Yan ang pagkakaiba nila ni Barabas tsaka nung ito nakapako. Ang problema si Barabas, kaya from Barabas, pag sinabi pong son, pag sinabing Abba, Father, ibig sabihin Son of the Father. Pag sinabi pong Son of the Father, ibig sabihin itong si Barabas na ipinalit kay Jesus Christ. Na binoto ng mga tao, papalayaan si Barabas. Meron siyang theological background at yung theological background yun ang tumisod sa kanya kung bakit mas lalo siyang hindi nagpatuloy sa relihiyon at mas lalong hindi niya nakilala ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi yung relihiyon na tinatayuan niya is despite believe in God but believe in the wrong concept of who God is. Bakit? Na manipulate. Pero ito, walang kamuang-muang, walang kaalam-alam. Pero dahil nakita niya yung example at mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus, he was converted. Not to a religion, but to a relationship. Kulit itong iPad ko. Ayan. Now, what made him change the moment he heard verse 34? Narinig niya kasi yung verse 34. At ito yung sinabi ng verse 34. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do, and they cast lots to divide His garments. Yung crowd masyadong busy sa pag-iinsulto, but suddenly, itong taong ito, may tumimo sa puso niya. May tumimo. Tumama, sumalpok, sinuntok. That made him change his mind. Bakit? Ano nakita niya sa ating Panginoon? Una, that he saw that Jesus was different and innocent. Anong sinabi sa verse 40 and 41? Nang verse na yun, anong sabi ron? But the other rebuked him, saying, Do you not fear, since what? God, since you are under the same sentence of condemnation, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Na-convince siya. Bakit? Ano ba ang scenario? You have to understand, ang ating pong scenario po rito ay ito. Nung si Jesus Christ po ay napako sa krus, ano ba ang dinesign sa kanya? Dinesign talaga ng mga tao nung during that time na na talagang pahirapan siya at hiyain. That is what the cross is all about. Iyan ang disenyo ng cross kung bakit napapako ang isang tao sa cross upang mag-suffer ka at hiyain ka. At para hindi ka nagayahin ng tao. And dahil what? Yung mga kaaway po niya,
Pwede naman siyang ipako ng siya lang mag-isa. Pero bakit hinayaang may kasama siya? Para makita na siya bilang sinasabi ng Diyos siya, pero tignan nyo ang kahanay niya. Mga magnanakaw, ganun din siya. Yun yung sinasabi ng kanyang mga kaaway. Etong what? Between the two thieves, what? Upang hindi lang siya i-put it into shame, kundi humiliate siya. Yan ba ang Diyos? Kahilera lang ng magnanakaw? Paano mo masasabing Diyos yan? Yung kahilera lang niya, mga pusakal. Yun yung kaso niya. Mas matindi pa nga yung kaso niya. And then hindi lang po yun. Upang i-present siya as a common person. Not as God. That's it. Yun yung scenario po nun. Bakit? Kasi sinasabi niya, I am God. Gaya ng sinabi ni Philip, Diyos ka ba talaga? Yes, but my kingdom is not from here. Pero yung mga tao, pwede ba naman maging Diyos yan? Kaya ka namin pinako para lang ipakita, hindi ka Diyos. Isa ka lang common person. Ang pinakamasakit ngayon, maraming tao na sinasabi na si Jesus Christ is just a common person. And people still believe. Mas maraming taong naniniwala na si Kristo ay common lamang na tao at nagtagumpay ang mga taong ito na hanggang ngayon. And building up a religion like that, di ba para sabihin mo na si Kristo na namatay para sa iyo, tao lang yan. Eh sino nagligtas sa kanila? Paano nila masasabing sila'y tagapagligtas? Na sila'y ligtas? Why? Kasi makikita po natin, ano ba yung mga bagay na pinakita ng ating Panginoon concerning His forgiveness. At hindi lang po nakita na He is different and innocent, but also, He saw Jesus confident in difficult circumstances. Bakit? Nung naipako siya, diba? Hindi ko po nilagay po, but I want you to open Isaiah chapter 53. May babasahin lamang po tayo. Isaiah chapter 53. Basahin po natin ng verse 4. Intindihin po natin. Actually, basahin po natin verse 1 na lang po na, saglit lang naman po yan eh. Pero napakaganda po. Kung intindihin po natin, sabi po, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord has been revealed? For he grew up before him like a young plant and like a root out of the dry ground. He had no form of majesty, that he would look at him, and no beauty that we should desire him. Naging prophecy na. The time na si Kristo ay papako, 500 years ago, during that time, na-prophesy na talaga siya. And that is why, kailangan niyang what? Hindi lang yung magagandang bagay patungkol sa Biblia na prophecy ang fino-fulfill niya, pati yung mga bagay na pahirap sa Kanya. Ganun kakamahal ang ating Panginoon. Yung bagay na pahirap sa Kanya, bakit ako magsasakripisyo na alam ko na itong taong ito, pag tumanggap sa akin, tatalikod pa din. Na itong taong ito, kikilalanin lang ako kasi maliligtas lamang siya. Then ayaw niya ng manampalataya at ayaw niya ng lumago sa Espiritu. Na itong taong ito, pagkatapos siyang makilala ko, ilang beses siyang tatalikod sa akin. Itong taong ito, na hindi na seseryosohin ang pagiging mananampalataya niya kasi nakuha niya na yung gusto niya sa akin at yung maligtas lang. Save na ako, okay na. And that is what people has been telling right now. Ganun ba yung bang kaligtasan? Okay, tapos na ako. Ano pa? Kinakailangan Bakit? Ba't may ganun? Ba't kinakailangan pagpatuloy yung pananampalataya ko? Bakit may ganun? Tama na, iligtas na ako. Diba? Yun ang mga common thing na naririnig natin sa marami ito. But to the point that walang beauty na makita sa Kanya, bakit? Para sa iyo. Eh sabi ron, He was despised and rejected by men. And then as we saw on, pinakamaganda po yung verse 7 po. He was oppressed and He was, what? He has afflicted, yet He opened not
his mouth. And then in 1 Peter chapter 22, sabi po ron, ito pa yun, he committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. Sa bawat pagkakasala natin, nung tayo'y pinatawad niya, kaya pa nagkakasala ka, hindi siya yung nagpaparusa yung kasalanan na ginawa mo. Honestly. Kaya sinasabi ng Panginoon, as much as possible, pagkatapos ng manampalataya, lalo ka magpalago. Bakit? Kasi yung wala ngang kasalanan, napaparusahan eh. Tapos yung may kasalanan, hindi mapaparusahan. Bakit naparusahan yung may kasalanan? Pinarusahan ba siya ng judge? Dahil gusto lang niyang parusahan? No, because of the sin he committed. Ibig lamang sabihin, it's nature that when you committed sin, hindi yung judge, hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa iyo. Yung cause ng kasalanan mo. Kaya huwag mo sasabihin, pinarusahan ako ng Panginoon. No, hindi ka pinaparusahan ng Panginoon. Yung what? Si Paul nga, walang kasalanan eh. Pero hindi niya sinabing pinarusahan ako ng Diyos. Alam niya wala siya kasalanan eh. Pero dahil nabubuhay siya sa makasalanang mundong ito, alam niya ang proseso ng mundo na kahit wala ka sa kasalanan, madadamay ka. Kaya mas lalo ka mag-ingat. Ganun lang po kasimple. And then sinabi niya po ron, he reviled not in return. Hindi siya gumante. May karapatan siyang gumante? Meron. May karapatan siyang patayin tayo. Bakit? For the wages of sin is death. Simple. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And he has the right. Meron siyang karapatan na patayin tayo kung gugustuhin niya. Pero hindi yun ang nanaig sa kanya. Ano pang sinabi doon? Sabi, but he, what? He did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sin in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. Pero yun ang ayaw ng tao eh. Bakit? Sino po ritong laging ikaw ang tama? Di ba? Kaya nga minsan kahit tama yung ginagawa mo, di ba? Marami pong anak dito, hindi tayo maintindihan. Nung naging anak din tayo, hindi natin maintindihan yung magulang natin, di ba? Ngayon naging magulang tayo, ngayon mo lang sinasabi, ay, ganito pala yung sinasabi ni nanay. Sayang, hindi ako nakinig. Di ba? Bakit? Ang anak talaga, as a sheep, makulit talaga eh. Lahat po tayo naging anak. Pero, itong ating Panginoon, hindi niya hinayaan na gumante. May karapatan siyang gawin na dapat niyang gawin para parusahan ka, pero hindi niya ginawa. And then sinabi po ron, is that he did not open his mouth, and then, verse 10 po. Verse 10. Yet, it was the will of the Lord to crush him. Kalooban ng ating Panginoon na mahirapan siya. That he would be crushed. And he has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his day. The will of the Lord shall prosper in his hands. Ano pong sabi po ron? He saw Jesus' confidence in difficult circumstances. Why? When the moment he mentioned the word Father, Ama. Ama. In the Greek word, ang Greek word po nun is pater. Meron pa po, geneo. Isa bigat-bigat, yung sa Matthew chapter 1, Matthew bigat sa sobrang tindi po, ang bigat, di ba? Ayun, puro bigat eh. It's geneo ang ginamit, pero dito ang ginamit po, pater. He's calling to his Father. Na meron siyang pinagkakatiwalaan, bagamat nangyayari ang masamang sirkumstansyang ito na hindi naman karapat-dapat para sa kanya.
Pero dahil merong mas malaking layunin ang ating Diyos Ama para sa kanyang Diyos na anak, upang tayo ay maligtas, mas priority na yung kalooban niya, ngunit tumawag siya Ama. Karapat dapat patayin ng mga taong ito. At kapag nangyari yun, Panginoon, aking Ama, okay lang. Wala silang magagawa. Pero ngunit ang salita mo ang mangibabaw, sapagkat 500 years ago, meron kang pinrapesay, Panginoon, ang aking Diyos. Kaya hayaan mo, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Nabasa nila ang salitang ito, pero hindi nila binigyan ng halaga. That is why a lot of people, maraming tao ang what? Nabubuhay sa mga makamundong bagay, nabubuhay ng walang kalooban ang Panginoon sa kanila, pero sinasabi nilang mananampalataya sila. Bakit? Kasi hindi nila nabigyan ng halaga ang salita ng Diyos sa buhay po nila. But it matters to God. Nakita niya yung confidence. Despite in anguish, in difficult circumstances, ang unang-unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi paghihiganti, hindi himutok, kundi isang panalangin na inaddress niya sa kanyang amang nasa langit. Father, forgive them. And what is the first word after the Father? Forgive. Forgive them. Diba? Sino po yung madaling magpatawad dito? Sino po yung kinakailangan patawarin? Hihingi nyo na ng tawad yan. Lord, sana patawarin niya na ako. Pero kunin mo na siya. Huwag ganon. Ha? Walang ganon. That is why kaya nagbago yung magnanakaw. Nakita siya ng confidence despite in the hardest situation of Jesus. Not just Jesus, but also Him. Bakit? Regular lang, natural lang, na maghimutok ka, magsisigaw ka sa galit. Kaya nga sinabi niya, itong taong ito, hindi dapat parusahan ni innocent. Tayong dalawa, dapat. Kasi itong hatol talaga sa atin, napatunayan. Pero ito, hindi eh. And then he saw something that he never saw in any kind of person. Yun yung pagtitiwala sa kanyang Diyos Ama na nasa langit. And then sabi po ron, he saw forgiveness till death. Bakit? Binasa po natin, 1 Peter, no guile was found on the tip of his lips. Yun yung pinakamagandang version dun eh. Alam ko yun eh. Nasa dulo ng dila ko eh. Tinga. Nabasa mo? Di ba yun yung kasabihan natin? Alam ko yun. Nasa dulo ng dila ko eh. But in the Bible, when you talk about the tip of a certain lips, it talks about gaganti ka ba o hindi. Magpapatawad ka ba o hindi? But sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22, no guile was found. Walang kahit anong paghihiganti ang nakita sa dulo ng kanyang bibig. Grabe, no? He did not revile back. Hindi siya gumanting pabalik, ngunit gumanti siya ng pag-ibig. Ganun ka ka-importante sa kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Ay mo, importante ka? Di sabihin mo sa katabi mo, oo, importante tayo sa Diyos. Diba? Now, 3 things that I want to share to you. The assurance of God's divine forgiveness. Ano ba yung assurance ng pagpapatawad ng Diyos? God's forgiveness is at full extent. Bakit full extent? Sino po yung pinatawad niya? Yung
magnanakaw. Tama? Ano sabi ron? All kinds of sin is, bakit po full extent? Kasi lahat ng kasalanan ay pinatawad. Sa mga nagtatanong dyan, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, oo. 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 Pastor, may sinabi sa Bible di ba? You can grieve away, but do not grieve the Holy Spirit. Para hulang sa mga hindi mananampalataya yun. Diba? Anak ka na Diba? Kaya yung mga hindi mananampalataya, kaya sinabi po doon pag binasa nyo po yung Isaiah chapter 52, He is a ransom not to all, but to many. Bakit ransom to many? Kasi lahat tayo yung many. Yung iba, ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw lumapit sa Panginoon. And regardless of how many, nakalimutan ko lagyan ng quote po, it is forgiven. Pero hindi ko ina-encourage pastor, sinabi mo, pwede ako magpatuloy sa kasalanan ko. Hindi po. Diba? May mga kasalanan na minsan ay alam nyo na sinasadya ninyo o hindi. Diba? Pag sinasadya po ninyo, ayun po yung mga bagay na magbibigay sa inyo na consequence, honestly speaking. Immediate po yun. Hindi man, pero hindi pwedeng wala kayong hihintayin doon. Pero yung mga hindi sinasadya, naiintindihan ng Panginoon nyo, why nasa katawang lupa ka Si Paul na rin mismo nagsabi, it is not me, but the sin that lives in me, that commits sin. Yun yung sinasabi ni Pablo na hindi niya sinasadyang nagagawa. Not deliberately. So, ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo, tingnan mo katabi mo, kapatid, may kasalanan ka? Higa ng tawad. Ilang ulit na ba? Di ba? Patatawarin ni Lord yan. Tatawarin yan. Di ba? You just need to ask. He is faithful and just to forgive your sin. At full extent, sa kabuuan ng kasalanan mo, kaya niyang patawarin lahat. Diba? Tayo, may limitasyon. Ay, pag ganito ginawa sa akin, iba na. Ibang usapan na yan. Yung mga ganong words, diba? Gawin mo na lahat, pero wag lang yan. Pag ginawa mo yan, may kahantungan ka. Buti na lang hindi sinabi ng Diyos yun sa atin. Isipin mo, kung choosy si God, ikaw, sige, pwede ka. Diba? Bochok, sige, pwede ka. Pero ikaw din, bahala sa buhay mo. Buti na lang hindi ganun si God, Ang attitude ni God, Bochok, ano makasalanan mo din? Pinapatawad ko na. Pero bakit pakiramdam natin hindi tayo pinapatawad? Hindi ka naman humihingi ng tawad And that's a problem. You kept on sinning. You never asked for forgiveness. Diba? Kaya nga po sinabi niya po I die daily. When he say I die daily, I've been asking forgiveness daily, every day, to God, because I knew every day I committed a sin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya halos araw-araw namamatay ako para sa kasalanan ko. At ibig lang po sa araw-araw inihihingi ko ito na kapatawaran sa aking Panginoon. At ang maganda sa Kanya, He forgives our sin in full extent. Kaya ka nahihirapang magpatawad, alam mo kapatid, kasi may panukat ka. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid, tanggalin ang ruler. Ruler ka, may panukat ka. Kaya, alam niyo po, ang forgiveness sa Diyos ay, kumbaga, kung 1 to 10, 10 po yung pinaka-hard, forgiveness is just 1 to God. You know why? Kaya napapatawad niya? Kasi pantay-pantay lang Ang kumupit ng piso
at ang magnakaw ng 1,000,000 ay pareho lang sa kanya. Ay, pastor, pag nangyari sa akin yan, may 1,000,000 ka? Oh, wala. Diba? Because all sin is just what? The same with Him. Kaya ang hirap nating magpatawad kasi may panukat ka. Sinusukat mo yung kasalanan. Huwag mong sukatin. Na sinasabi ng Panginoon, patawarin mo na lang. Magpatawad ka na lang. Di ba? At hindi lang po at full extent, but also, the assurance of God's divine forgiveness is what? God's forgiveness is free and extended apart from the following. 3 bagay po. Bakit? Akala po natin, ang pagpapatawad ng Diyos is what? Based on good works. Gumawa ka muna ng mabuti. Mga kapatid, may ginawang mabuti magnanakaw? May nagawang mabuti magnanakaw? Wala. Wala. Meron siyang religion? May kinakaaniban siya? Wala. Bakit? You have to understand, ang treatment ng mga Pariseo sa mga publikano at makasalanan ay sinners. Still, pag ikaw ay mahirap, kaya ka naging mahirap kasi pinarusahan ka ng Diyos. Ibig sabihin makasalanan ka nung panahon na yun. Ordinances, yung mga belief na yan. Ay, naku, dapat ganito. Naku, dapat ganito. Wala siyang ganun. Pero malayang pinatawad siya ng Panginoon. Not just in the full extent, kundi ang Panginoon ay hindi namili. I'm forgiving you. Lumapit ka eh. Ibig sabihin, ang mga lumalapit sa Diyos, ba't yung isa hindi napatawad? Hindi naman lumapit eh. Ano ang napakagandang sinasabi kapag ikaw ay lumapit sa Diyos? Sino ang kakatagpo sa iyo? Ikaw ba ang kakatagpo sa Diyos o siya ang kakatagpo sa iyo? To those who ask and what? Searching Him will be found by the Lord Himself. Ang Diyos ang makakakita sa iyo na ikaw ang naghahanap pero siya ang makakakita sa iyo. Yun yung miracle nun. Hindi mo na alam kung saan mo dadamputin, hindi mo na alam kung saan mo hihingin, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero dahil you kept on searching God in that situation, in that circumstances, kakatagpuin ka ng Panginoon sa tamang oras, hindi sa iyo, kundi sa Kanya. Kasi yung tamang oras niya, ang perfect time. Kahit pakiramdam mong hindi perfect. Good works. Sino po rito ang sobrang bait? Anyone? Diba? Yun ang kalakaran. Ay, para mapunta ka sa langit, kinakailangang what? Mabait at gumagawa ka ng mabuti. Anong testing doon? Ikaw na lang testingin mo, bawat araw, ano mas nagagawa mo? Mas masama o mas mabuti? Ano mas marami? Mas masama. Hindi tayo, walang mabuti. That's why, it's not good works. Kasi alam ng Diyos, sa bawat araw, mas magagawa mo yung hindi kaaya-aya sa Kanya kaysa kaaya. Konti lang yung taong ganun. Diba? At yung mga yun yung mga, what? Hindi namatay. Si Enoch, si Moses, si Elijah, tsaka si Jesus. 4 lang yun. Maliban dun, wala na. Diba? Pastor, si Abel, nagulat lang siya nung namatay siya. Bakit? Siya ang unang tao sa langit eh. Sipin mo yun, no? Nagtatanim lang siya, tapos sinuntok ko, pinukpunan ko ano naman ng kapatid niya, boom, namatay agad siya, diba? Yung parang binaril, patay agad. Tapos pagising niya, langit. Where am I? Sabi ni God, you're in heaven. Wala akong kasama, Lord. Ikaw pa lang. Ikaw pa lang ang attendance dito. Population, 1. Isipin mo yun. Di ba? Wala man lang kasama rito, Lord. Maghintay-hintay ka lang, meron na. May nakapila na. Isipin mo yun. Di ba? Walang religion. He has no religion. But, ibig sabihin, walang measurement. Malayang pinatawad
ng Diyos yung magnanakaw na yun. Pastor, God, there's no such thing as, actually, by chance in Ecclesiastes it's only in Ecclesiastes na mention yung swerte. Alam niyo ba yun? Pero alam naman natin, it's a worldly term. Ayan. Pero hindi swerte yung sa kanya. Kalooban ng Diyos yun. Bakit? Nakinig siya. Meron na lamang siyang konting oras at ginamit na yon sa tamang paraan nang mapakinggan niyang sinabi ng Diyos sa unang salita sa krus ng Kalbaryo. At huling-huling assurance po ng forgiveness ay ito. Pakibasa nga po, begin. God's forgiveness is faithful up to the end. Why? Because true repentance and true confession. Humingi ba ng tawad yung magnanakaw? Humingi ba? Hindi naman eh. Ano lang ang sinabi niya? Because God knew what's in his heart. Yung makita ng Diyos ito. Bakit? Tinularan nung magnanakaw ang attitude ng Panginoong Jesus. He calls to the Father. And that thief calls to Jesus. Tumawag ka sa iyong amang nasa langit, tumatawag din ako sa iyo, aking Panginoong Jesus. Alam kong hindi ako karapat-dapat dyan sa lugar pagkatapos ito, pero kahit maalala mo lang ako, that's it, yung maalala mo lang ako. Bakit? He knew that he cannot be forgiven. Nakita nung magnanakaw, hindi siya dapat patawarin, walang kapatawaran ang ginawa niya. May magic? Wala. Gumawa lang ang Diyos sa buhay niya. Anong sinabi ng Panginoon? After this, thou shalt be with me in paradise. Pastor, pag namatay ako, saan ako pupunta? Sabi sa Bible, may first heaven, second heaven, third heaven. At yung third heaven ay ang paradise. Ang sakit naman, no? Na kung yung magnanakaw na walang relihiyon, walang good works, walang walang kahit anong ginawa, napunta ng paradise, tapos ikaw lingkod ka ng lingkod. Pero sigurado yung unang ligtas ka, ha? Mamay, lingkod ka ng lingkod ka ng lingkod. Maraming church na ganyan. Lingkod ng lingkod, pero hindi nila alam na save sila. Bakit? Nung nakaraan na tumanggap pa rin sa Panginoon eh. Diba? Sabi niya, Christian siya. Pero nagpa-pray ako ng salvation, nag-pray din siya. Bakit? Maraming church na ganyan ngayon. Nakakala, mag-serve ka sa church, dapat nasa church ka, akala niligtas ka na, no. It's by what? It's by choice. Pagpili mo pa rin. True repentance. Nakita ng Diyos despite hindi humingi ng tawad. But because of the words of the thief, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ikaw ay Diyos, ito ko, dito dapat ako, wala akong karapatan. Pero Panginoon, at least maalala mo man lang ako. Okay na. Sapat na. Pero hindi, sinabi niya, after this, thou shalt be with me in paradise. Mga kapatid, pag namatay din po tayo, sa paradise din po tayo. Ha? Yun nga walang ginawa sa paradise, tas ikaw may ginagawa, sa first heaven ka lang? Oo, minsan inayal sa Lord, kahit ako sa gate lang yung makapasok lang ako ng gate, okay na ako dun. Langit na yun diba? Pero hindi yun kung paano ang binigay niya sa walang ginawa, humingi lang ng tawad. It seems unfair. Death na kasi. Mamamatay na yung tao Pwede ka naman tumanggap tas papagasagasa ka sa pison. It's up to you. Pero hindi yun, pero hinayaan ng Diyos na mabuhay ka pa. Pwede namang hayaan ng Diyos na mabuhay pa yun Diba naalala niyo yung Maniac of Gadara?
Diba? Sinugat-sugatan pa, pero dahil puno mo ng demonyo, pinaalis, gumaling, pwede naman mamatay na yun dun eh. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Pero ito, but because ang Panginoong mismo ay mamamatay, may sinabi siya, gayon din kakasamahin kita sa paraiso. Bakit? Alam ng Panginoon, pag binuhay na to, possible. Hindi natin alam, pero maswat. Ang kalooban ng Diyos ang nainaigting. What? Ang nangibabaw. Ano yun? Sama ka na lang sa akin. And you know what? Sa tingin nyo ba yung magnanakaw na nando sa langit, nagsisisi? Ha? Nagsisisi sila? Diba? Kaya walang gusto na mga nandun sa langit ang bumalik pa sa lupa. Kasi alam niyo na yung buhay doon. Ba't pa ako babalik sa mundong may kasalanan? Eh dito sa langit, walang kasalanan. Diba? True repentance. Eh tayong mananampalataya. True confession. 1 John 1:9. Bakit? Book of John is for the believers. Para sa mananampalataya. 1 John 1:1. Pag binasa niyo, brothers. Sorry, James pala yun. And 1 John is all about what? Kasi persecution eh. Kumbaga, story ng what? Jews. Mga anak ng Panginoon. Anong sinasabi nun? He is faithful and just to forgive all of our sins. Kapatid, huwag kayong tumigil kakahingi ng tawad sa Panginoon. You know why? Parang pakiramdam po ng isang mananampalataya na parang angat siya, righteous siya. You know why? Nagiging ere sa ulo na lang yung pananampalataya at hindi sa puso. Bakit? Kasi hindi niya napoproduce yung 1 John 1:9 sa buhay niya. Ba't ako yung ginatawad? Wala naman ako kasalanan. No, si Paul nga eh. Si Paul, sobrang tindi na ng pananampalataya, but still, every day, he died daily. Because he knew na meron siyang kasalanan. And you know what? Kaya yung thief na yun, tuwang-tuwa. That's the only time he asked for forgiveness. Pero sa atin, alam nyo, mas matutuwa din po ang Panginoon. Every day, you keep on asking before you begin your day. You become humble in the sight of God. Na alam mong pinatawad ka lang ng Diyos. Sa bawat araw na nabubuhay ka, you are living in a humble life. Kasi alam mo sa sarili mo, salamat Panginoon, pinatawad niyo lang po ako eh. Wala po akong pwedeng pagmayabang. Sabi po ni Sir Pio, pakibasa nga, begin, diswilayan. Yung magnanakaw na salbahe, may krus yun. Yung humingi ng tawad, the same. They have the same cross in their lives. Mga kapatid, bawat araw, may krus kang pinapasan. Paano ka nabubuhay? Katulad ba nung masamang magnanakaw o yung masama na pinili niya maging mabuti sa harapan ng Diyos? Panginoon, may krus po ako. Nakakainis, Panginoon. Sino ba naman po ang may gustong may karga-kargang bagay? Pero tulungan mo ko, Panginoon, na mabuhay sa pagpapatawad po ninyo. Upang patuloy niyo akong makita na humble, mapagpakumbaba sa iyo, Panginoon, at binibigyang importansya at halaga ang ginawa po ninyo sa buhay ko. Napako na nga ako sa krus, ang yabang ko pa din.
na parang hindi ako pinatawad. Pero Panginoon, tulungan mo ko ngayon, Panginoon. Carrying my cross every day. But Lord, help me to stay humble. At tulungan mo kong maalala sa bawat araw na pinatawad niyo lang ako. At salamat dahil napatawad niyo po ako. Kasi hindi naman po dapat ako karapat dapat patawarin. Pero salamat, Panginoon, pinakinggan po ninyo ang ating Diyos Amang nasa langit. At tulungan mo naman ako na pakinggan ko ang aking Amang nasa langit at ikaw yan aking Panginoong Jesus. Tulungan mo ko na mabuhay sa kapatawaran na ginagawa mo sa buhay ko araw-araw. Upang makita mong nandun ako sa kalooban mo. Kasi nabubuhay lamang ako sa biyaya mo at hindi sa yabang ko. Mga kapatid, ihingi natin ng tawad-tawad yan. Yung bagay na nasa puso, na pakiramdam mong wala naman akong kasalanan eh. Wala naman akong maling ginawa eh. Bakit ba? Christian naman ako eh. Yung pagmamataas na hindi naman dapat nandyan sa pusong yan. I-ask natin ang kapatawaran. As we stand, tayo po tayong lahat. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alam niyo po yung words na yon, hindi naman talaga malakas na appeal eh. Hindi yung dramatic word na, Panginoon! Alalahanin mo lang ako! Walang dramang ganun. It's just an anguish from a man. Sobrang paghihirap na nararamdaman ng taong yun. Ni walang tamang appeal, ni walang hindi naging malakas sa appeal ng ating Panginoon. Pero alam nyo, ang maganda lamang doon, ang sinabihan niya ay tamang tao. At hindi lang basta tao, isang Diyos. When we come to the Lord, hindi mo kinakailangan ng mga dramatic words. Hindi mo kinakailangan ng sobrang eloquent na words. Hindi mo kinakailangan ng mga matalinghagang salita para lang ma-appreciate niya yung sinasabi mo. Ang nais lamang niya ay, what? Mapagpakababang puso. Na yung sinasabi mo ay galing sa puso mo at iniaalay mo at inilalaan mo sa Kanya. Dahil doon sa simpleng request na yon, na alam niyang hindi siya patatawarin, hindi niya ay naakalang ganon ang magiging sagot ng Diyos sa Kanya. Na kapag tumawag ka sa ating Panginoon, huwag kang mag-expect agad ng kahit anong sagot. Pero dahil nakita niya napakababa ng puso mo at lumalapit ka sa Kanya, at nabubuhay ka sa kapatawaran ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, grabe ang pwede niyang gawin sa iyo. At sinabi niya doon sa taong yun, today, hindi lang kita alalahanin. Anak, yung nasa isip mo, hindi lang yan ang magiging sagot ko. It's more than to that. Kaya lang hintayin mo lang, ipinoproseso kita. Ang dami mong tanong dyan sa puso mo. Ang dami mong hinanakit dyan sa puso mo. Nabubuhay ka na parang hindi ko pinatawad. Nabubuhay ka na parang ikaw lang. Nabubuhay ka na parang wala lang. At nabubuhay ka na sinasabi mong mananampalataya ka, pero nabubuhay ka na parang walang Diyos sa buhay mo. Nakakalimutan mo na pinatawad kita. Nakakalimutan mo kung bakit ka nagkaroon ng kaligtasan dahil sa akin. At ngayon, hindi na nagiging mahalaga sa iyo mga bagay na yan. Kaya hindi mahalaga ang relasyon ko sa iyo, anak. Kasi nakalimutan mong ginawa ko sa buhay mo. Tanda mo, pinatawad kita. Pinatawad kita, anak. Ba't kinakailangan mo maging mataas?
All I'm asking every day is to come and to confess. And I'm here, faithful and just to forgive your sins. At sa likod nun, hindi pagpaparusa, kundi pagpaproseso upang patuloy mong makita ang pag-ibig ko sa iyo. Upang patuloy mong makita ng maliwanag na maliwanag ang kalooban ko sa buhay mo. Anak, alalahanin mong ginawa ko sa iyo. Pinatawad kita. Ayoko sabihin pinatawad lang kita. Dahil pinatawad ka ng Diyos dahil mahal ka niya. At kalooban ng Diyos na patawarin ka. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yun? You know what? Mas na-remember na yung magnanakaw. Diba? Every year, the thief on the cross has been remembered. Lagi siyang naaalala dahil yun ang reward ng Diyos sa kanya. Pastor, paano ako? You are remembered by God. Nasa puso ka ng Diyos. Hindi ka man maalala ng mga tao, pero isang bagay napakaganda sa Kanya. Dahil araw-araw nabubuhay ka sa kapatawaran ng Diyos. Araw-araw naaalala ka niya. You are remembered by God. It's better to be remembered by God alone than to be remembered by all of the people around you, but you have been forgotten by God. Huwag mong hayaan na sa bawat araw makakalimutan, pakiramdam mo nakakalimutan ka ng Diyos. Mabuhay ka sa kapatawaran ng ating Panginoon. Dahil yan ang ginawa ng magnanakaw ngayon. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami. Tumatawag po kami sa iyo, Panginoon. Natapos na po yung mapatawad nyo kami sa aming mga pagkakasala. Salamat po. Tulungan nyo naman kami, Panginoon, na maging open lagi sa iyo. Yung bukas talaga, Panginoon, na makita mong wala kaming tinatago sa iyo. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Yan ang ginawa ng mga disipulo mo, Panginoon, na buhay silang open sa iyo, Panginoon. Every day, asking for the forgiveness of their sins. Lord, tulungan mo kami na maging practice din yung Panginoon. Not just to read your word, but always remember to stay humble, Panginoon. At mangyayari lamang kapag alam po namin na ihihingi po namin ang tawad ng aming mga kasalanan sa iyo. Ma-realize namin kung sino kami sa inyo, Panginoong Jesus. Na-realize sa magnanakaw kung sino siya, Panginoon. And he was remembered, Panginoon. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na sa iyong presensya, lagi mo rin kami maaalala, Panginoon. Tulungan mo kami na huwag maisip na there's a time na nakalimutan mo kami, kasi kailanman hindi mo kami nakalimutan. Kami ang nakalimot sa iyo. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin dito. To live, Panginoon, alive. Panginoon, despite bearing the cross, tulungan mo kaming piliin kung anong klaseng pamumuhay habang kami ay may krus sa likod po namin. Yung pamumuhay na nais po ninyo, dakilang Ama. Lord, sabi niyo naman po, ang aming krus, Panginoon, ay isang pamatok, dakilang Ama, that is very light, Panginoon. Pero nakakalimutan namin, kaya nagiging mabigat. Kasi hindi naman namin binibigay sa iyo. Now we understand why Apostle Paul died daily, dakilang Ama. Help us also, Lord, to die daily in our sins, Panginoon, by asking, confessing our sins to you, dakilang Diyos. Despite alam namin, pinatawad niyo na po pa lahat sa buhay po namin. God, the connection, yung connection po ng relationship po namin sa inyo, huwag pong mawala.
dahil merong secret sins sa buhay po namin na hindi pa po namin ay hihingi ng tawad sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Hanapin patuloy yung mga bagay na nakatago pa sa buhay po namin at palitawin po namin sa kapangyarihan at biyaya po ninyo. Tulungan mo kami huwag maging mayabang sa bawat araw ng buhay po namin. Tulungan mo kami maging humble, dakilang Diyos. Tulungan nyo kami patuloy na mabago at magbago para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming maging tunay na anak mo, sumusunod sa nais po ninyo at nababago ng patuloy ng iyong salita. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Just like the thief, as he said, Lord, remember me, Panginoon. Alalahanin mo lang ako. Salamat dahil more than ang ginawa niyo po sa amin, hindi niyo lang kami inaalala, Panginoon. Bagkus sa pagkilala namin sa iyo, alam namin may kasiguruhan ang aming buhay na kapag nawala kami dito, nandyan kami kung nasaan ka at dyan sa langit na bayan na yan, Panginoon. Sapagkat nabuhay kami, Panginoon, ng may kapatawaran sa aming mga pagkakasala. At salamat at patuloy niyo po kami pinapatawad. Sa iyo po ang kapurihan namin, Panginoong Jesus, at wala na pong iba. Amen at amen po. We proceed to our Lord's table.